Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Isipin ninyo, ha? Mga kababayan ko, eto, idol ng pula. Ang lakas makabobo, no? At isipin ninyo, ay, kaway-kaway natin yung mga buzzers dyan, kaway-kaway. At isipin nyo, itong pula na ito, may followers pa, hindi natin alam, control. Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga idol nyo si Marcos, ito mas nakakahiya. Yung mga pinklawan. Kasi yung mga yun, loyalista, talagang yung iba doon, loyalista lang nung tatay. Tapos nauuto ni Marcos. Pero, kung meron talagang parang tanga, yung pinklawan. Bakit? Iisipin ninyo. Kaaway nila ang Marcos. Ngayon, kinakain nila yung suka nila. Sumisip-sip kay Marcos. Di ba? So, sino talagang mukhang tanga? Sino talagang lumalabas na bobo? Bukod dun sa mga pulahan, mas bobo pa itong mga pinklawan. Ang grabe ang tindi. Kaya nga sabi ko, tinutulak nila si Risa at saka si Torre. Good luck sa inyo. Meron pa tayo nakikita, ha? Ang magtatandem daw si Bam Aquino for President and Vice President si Sandro. Talaga. Alam nyo kung natuloy yon? Ito sinasabi ko sa inyo mga pinklawan, tanga kayo talaga. Isipin nyo talagang galit na galit kayo sa Marcos, kinain nyo, suka ninyo at naman, kita nyo naman yung utak Bibigyan ko po kayo sample pakinggan po natin ito. So sa ngayon po, Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal. Pakinggan nyo yung banda dyan, ha? Ulit-ulitin natin banda dyan. Despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. Una, pwede naman sabihin, ito yung reporter. Ito yung reporter ng 25, magaling talaga ito, ha? Kundi ako nagkakamali, siya po nagtanong nito. Sabi niya, hindi ba pwedeng i-total ban na yung gambling? Pwede, gano'n na lang yung tanong. Halatang may pitik pa Kasi po yung gambling nakaka-addict. Nakakasira ng pamilya. Alam mo naman yan si Bongbong Marcos, allergic sa salitang addict yan. Alam mo, kulang na lang, ha? Ako, paniwala ko, ha? Maaring hindi iyon ang talagang intensyon ng reporter, pero posibleng pitik yung kay Marcos. Tinatanong niya, Marcos, addict ka ba? Kasi malalaman natin sa sagot mo dahil pinitik yung addict, but definitely, indirectly, makikita natin kung papaano ihahandle ni Bongbong yung tanong. Pakinggan natin kung paano niya sasagutin. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadami? Totoo, problema yung addict ang tao. Bambira ka, Bongbong, May natuturuan ng mga bata na nautal siya doon sa sa pagbanggit niya ng addict. That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, hindi ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin. Pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin din, kailangan talaga iban. Di-ban. Pero pag-aralan natin na mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. Yan po ang exit ng, pansinin nyo, si Claire, si Bongbong Marcos, pag unsure ang tanong, laging pag-aaralan. Pag hindi nila kayang gawin, pag-aaralan. Pag hindi nila takot sila doon sa tatamaan,
pag-aaralan. Pagkampi sila, pag-aaralan. Kasi tanungin mo yan ng about Duterte. Lalo si Claire, tanungin mo about Duterte. Diretso, wala silang pag-aaralan. Diretso. Oh, lahat alam nila about Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Claire mas marami pang alam sa Duterte kaysa kay Marcos. Si Marcos naman, mas marami pang alam sa Duterte kaysa doon sa mga kailangan niyang asikasuhin. Sabi niya, and andyan ang problema. Nakakasira talagang online gambling. Eh kung nakakasira, ano pang kailangan mong pag-aralan? Diba? Hindi niya nasagot ng maayos eh. Bakit? Nataranta siya. Yung reporter ginamit yung adik. Alam nyo, mahina talaga utak nito si Bongbong Marcos. Kaya na lang siguro, nung panahon nang siya tumatakbo, iniiwas talaga sa kanya ang talagang makipagdebate. Wala talagang masasagot to si Bongbong Marcos. Latak talaga to. Dito pa lang kitang-kita mo na eh. Walang sustansya. I don't want to compare him with PRRD, no? Pero kasi hindi talaga maiiwasan dahil sila yung magkasunod. Kung si PRRD siguro sumagot nito, meron kang, ay oo nga. Mapapaganon ka, di ba? Ay oo nga. Tama. Pero pag si Bongbong ang sumagot, matatawa ka. Wala talagang kasense. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Di ba? Unggoy. In short, pabaklang sagot. Ganyan ang pabaklang sagot. Kung kailangan iban, ibaban natin. Kung hindi kailangan iban, hindi natin ibaban. So ano nga Marcos? Ano ba talaga? Yun nga ang tanong ng reporter, hindi ba natin dapat iban? Ito style ni Bongbong Marcos. Parang uulitin lang yung sagot, tapos kukuha siya ng kaliwa at kanan. Hindi siya maninindigan. Unless about Duterte. Para sila ni Claire. Hindi niya manunindigan. Pero eto Marcos, marami nagsasabi na hindi mo hihintuin ang gambling. Bakit? Dahil yung mga involved di umano sa gambling ay mga kaibigan mo. Tanong, totoo ba yun, Marcos? Totoo ba na yung mga gambling lords kaibigan mo? Totoo ba na hindi mo kayang ihinto ang gambling? Kaya iniiwasan mo yung diretsong sagot. Tanong lang po yan. Alam nyo, malalaman natin ang sagot. In 6 months. Kasi nung sinabi niya, ihinto ko pogo, na hininto niya. Dineclare niya, although may nakakalusot, pero ang lumabas doon, parang ginamit lang yung pogo para patayin yung pogo. Hindi po natin masisisi yung taong bayan na ang dating, pinatay nyo lang yung kompetensya. May pinatay yung kalabang pogo, pero meron pa ring pogo hanggang ngayon. Di umano, kaibigan ninyo, ang mga nagpapatakbo, nagtatanong lang, totoo ba yon? So yung mga sugal, yayariin nyo, papatayin ninyo, para ang yung mga kaibigan nyo mamayagpag. Then nagtatanong lang tayo kasi, kung bawal ang pogo, bawal ang pogo. Kay kaibigan mo, kay hindi, bawal yan. Dapat ganun. Kung bawal ang gambling, bawal ang gambling. Kung sa tingin mo nakakasira ang gambling sa pamilya dahil nakaka-addict ito, edi iban mo totally unless ibang paniwala mo. Pero sinabi mo, nakakasira ito eh. Diba? Asa ng stand ni Bongbong Marcos? Tingnan pa po natin itong isang kalokohang sagot niya sa reporter. Ito, pakinggan nyo po yung sagot ni Bongbong Marcos. Meron na namang tanong sa kanya.
Pasok. Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. Doon po sa 15 contractors, Tayong investigative journalist. Bobo na, duwag pa. Isipin mo, tinatanong, kung meron bang doon sa mga contractors ay dama yung mga congressman. Anong sagot niya? Inutusan pa niya yung reporter. Oy, ba't hindi, wala na bang magagaling mag-imbestiga sa inyo mga reporter? Wala na bang magagaling mag-research sa inyo? Pambihira ka, ikaw ang presidente. Ang gusto mo solusyon sa problema natin, reporter, taga-report sila. Bobo talaga to. Hindi naman investigador yan. Ngayon, kung magre-research sila, kanila pong trabaho yon bilang reporter. Pero hindi nila utang sa taong bayan para imbestigahan kung sino ang naglulustay ng pera ng taong bayan. Ikaw dapat yun. Ikaw ang pumirma nun. Ikaw ang nagsabi, mahiya naman kayo. Ikaw naglabas. 15? Yung 15 contractors. Tapos duwag kang pangalanan. Ayan po ang presidente nyo. Nag-announce, pero iwas pusoy. Wala talagang backbone tong taong nito. Again, ang layo niya kay PRRD. Alam naman natin na malaki ang involvement ng mga congressman dito. Mamaya lang po i-discuss natin. Kasi sinabi na rin niya ni Magalong. At alam din naman natin na in a way, naimbestigahan niya na ito. Kaya nga nakapaglabas sila ng listahan ng mga malalaking contractors na sila yung talagang nakakuha ng bulto ng flood control projects. At marami dyan nasa Congress. Mamaya po ipapakita natin yan. Pero, duwag, ito si Marcos panindigan. Ang gusto nila, ang maglabas ng pangalan na involved, mga reporter. Yung mga congressman na nakadikit dito sa mga kontraktor, gusto nilang maglabas, social media, reporter. Si Marcos, kung hindi nagtatago sa palda ni Claire, nagtatago sa palda ng mga reporter. Ako na magsasabi kung sino-sino. Mamaya lang, sasabihin ko kung sino-sino, di umano, ang mga involved na congressman diyan sa mga anomalya, diyan sa flood control projects, diyan na nakasabwat ng mga kontraktor. Kasi duwag ka. Kasi hindi mo kayang sabihin. Ulitin po natin yung tanong para makita nyo ng buo. 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist? Alam mo, ilang beses ko na narinig to. Pag napapahinga ako, nabubuisit lalo ako dito kay Marcos. I cannot believe. I mean, hindi ko po kayo. Wala na po tayo sa sisihan. But up to now, I cannot believe Filipinos will vote for this kind of president. Hindi tayo nagkulang sa pagpapaalala, hindi rin naman nagkulang si PRRD sa pag-aalala. Pero yung iba, iniintindi natin dahil sabi nila, binoto nila because of BP Sara. Well, sana naman ngayon, natuto na po tayo. Mag-imbestiga rin tayo. Hindi ibig sabihin, pre-remote ni BP Sara, kailangan nyo na ring suportahan. Halimbawa, si Amy. Until now,
Ang dami nabubudol pa rin si Amy. Tapos sasabihin nyo pagkatapos, kasi sabi ni Amy, sabi ni BP Sara, hindi kasi kayo na iimbestiga. Hindi kasi kayo nakikinig kay PRRD. Sinabi na nga ni PRRD bangag to. Si PRRD sinabi niya, hindi niya type yun si Amy. Hindi nga niya, di ba, sinama dun sa Senate slate. Titigas naman ng mga Amy natics, so. Tapos, sasabihin nyo kasi magkakaroon kayo ng excuses. Hindi nyo naman inaamin yung pagkakamali ninyo. Isisisi nyo kay Sara, isisisi nyo kung kanino. Be accountable naman. Diba? Kasi pangalawa na yun eh. Kung sakali pangalawa na yan eh. Ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho niya yan. Look it up. Hindi. Excuse me, Marcos. Trabaho mo yan. Hindi trabaho ng reporter na imbestigahan kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Trabaho mo yun. Ang trabaho ng reporter, mag-report. Mai-report man nila or hindi, kawalan ng istasyon nila, kawalan ng channel nila. Pero hindi yan ang obligasyon nila sa gobyerno. Hindi yan ang obligasyon nila sa taong bayan. Huwag ka magtago sa palda ng mga reporter. Huwag ka magtago sa palda ni Claire. Going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. Eto papakita ko sa inyo. Bigyan kita ng halimbawa, Bongbong Marcos. Paano manindigan? Ito, nakuha ko sa, ano pangalan nito? Basta nakuha ko sa Facebook. Kay Bob PH ata, Bob PH. Thank you po sa Pero, ito yon sinabi dito. Isa doon sa 15 contractors na na-awardang ng limpak-limpak na salapi. Na-awardan ng napakaraming proyekto, yung SunWest. At, kanino yung SunWest? Ako, Bicol Representative Elizalde Co. founded SunWest Group Holding Company Incorporated. The parent company of SunWest Incorporated, his brother, Christopher Co. Kayo mga Co. Former ako, Bicol Congressman, co-founded both SunWest and Hightone Construction and Development Corporation. Bakit po? Bawal po sila dyan. Conflict of interest yan. Diba? Anong sinasabi ni BP Sara? 2 lang tao ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Si Saldico at si Tambaluslos. Napaka-ipokrito ninyo. Tanong ko, Saldico, totoo ba ito? Sa inyo ang SunWest sa kapatid mo. Anong naalat na project sa inyo? 10 billion sa SunWest. Doon sa isa, Hightone, 4.8 billion pesos. Pakisagot po ito. Yung ingay ninyo, pakisagot po ito. Totoo ba ito na involved kayo sa kumpanyang SunWest na hindi kayo dapat nangungumisyon or hindi kayo parte ng contractor na connected sa gobyerno? Kasi may conflict of interest. Naiintindihan? Kung ito, total po natin yan, nasa 15 billion po yan. Tanong, totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, napaka-plastic nyo mga animal. Kayong mga congressman, kung totoo ito, ang pa-plastic ninyo kung hindi nyo ko-questionin ito. Dahil yung kay BP Sara, 150 million lang ang issue
Ito 15 billion, tahimik kayo. Kayong maiingay dyan sa Congress. Ngayon kayo mag-ingay. Kayong mga dating justices na sinasabi niyong dapat matuloy ang impeachment, ngayon kayo mag-ingay. Kayong mga komunista, kayong mga congressman, kayo lahat ng pumupuna, we want to hear you. Magsalita kayo ngayon. Kayong lahat ng binabanatan si BP Sara sa halagang 150 million na nanggagalaiti kayo na ituloy ang impeachment na mas marunong pa kayo sa Supreme Court. Ilang ulit yung 150 million bago umabot ng 15 billion? Ilan po yan? Sige nga. Dapat ito iniimbestigahan nyo. Kung totoo ito o hindi, ang taong bayan ay nag-aantay ng sagot. Hindi po ako magdi-decide kung totoo yan or hindi. Pero mga lintik kayo pagka hindi ninyo inimbestigahan ito. Kaya naman ngiting tagumpay. Paano kayo nagkakaroon ng ganitong projects? 15 billion. Tapos ang taong bayan hirap? Wala na ba kayo talagang konsensya? Wala na kayong takot sa Diyos? Akala nyo ba mabubuhay kayo ng 1,000 years? May gali, ilang taon lang kayo dito sa mundo. Tapos ganyan ang gagawin ninyo? Ulit hindi ko kayo pinagbibintangan. Pero dapat kayong magpaliwanag. Kung hindi totoo yan, ipagtanggol ninyo sarili ninyo. Kung hindi ito totoo, dapat pa rin imbestigahan. Kayong mga pinklawan na nakakaingay nyo ngayon, gusto nyong imbestigahan ang impeachment. Gusto nyong ituloy. Hindi kayo pwedeng manahimik ngayon. Lalabas ang tunay ninyong kulay na lahat kayong mananahimik ngayon na napakaingay sa impeachment ni BP Sara, insecure lang kayo sa Duterte. Lahat po kayo ipokrito. Lahat ng sumisilip sa impeachment, sa confidential funds ni BP Sara, pag tumahimik kayo ngayon, plastic kayo, ipokrito kayo. Insecure kayo sa Duterte. Yaan ang totoo. Dahil ito dapat ang iniimbestigahan. Kaya nga, maraming salamat na rin hindi natuloy ang impeachment Dapat dito na tayo ma-focus sa kalokohan nitong flood control na ito. Dito na po.